Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa Pananambahang Pilipino ng Green Hills Christian Fellowship Ortigas Center. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Isang magandang hapon sa lahat ng naririto sa santuario. Isang magandang hapon sa inyong lahat. At yung mga nanonood o nakikinig sa YouTube at sa Facebook at sa DZAS 702. Welcome po sa ating pananambahan ngayong hapong ito. Mga kapatid, babasahin natin ngayon ang salita ng Diyos. At ang ating teksto ay matatagpuan sa Ephesians chapter 4, verses 1 to 3. Mangyari po lamang sa ating pagbibigay galang sa pagbasa ng kanyang banal na salita na tayo ay tumayo at sabay-sabay nating basahin. Yung mga nanonood po sa YouTube at Facebook, kung kayo po ay merong kakayanan tumayo, kunin niyo po ang kopya niyo ng Biblia at buksan ninyo sa Ephesians chapter 4, verses 1 to 3. Basahin po nating sabay-sabay. I, therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Mga kapatid, nagpapatuloy tayo sa ating serya ng mga mensahe sa aklat ng Ephesians, A Church Built on Biblical Bedrock ang ating tema. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay Tungo sa isang tunay na pagkakaisa sa iglesia. At ang ating teksto, panatiliin niyo pong nakabukas ang inyong mga Biblia sa Ephesians chapter 4, verses 1, 2, and 3. 3 talata lang po ang ating mensahe ngayong hapong ito. At 3 puntos lang po ang ating kailangang tandaan. Ngunit napakalalim po at napakalawak ang nilalaman ng 3 talatang ito. Kaya nga po kanina, bago po kami nagpunta rito muli, ay umakyat po ako muli sa aking silid at sinubukan ko pong iksian ang mensahe sapagkat yung 3 talata na aking unang nilatag, kung aking pong tutuluyan sa inyo, aabutin po tayo ng mahigit 1 oras. Nung nakinig po ako sa mensahe kanina ni Pastor Larry, sabi ko ang laki ng iksi nung kanya. Lugi naman yung mga taga-Pilipino service kung masyadong mahaba. Kaya mga kapatid, pagdamutan niyo po ang aking pong pinaghandaan sa hapong ito. Ito po kasi teksto natin ay nasa isang punto ng Ephesians na napaka-importante. Para po siyang hinge ng pintuan na kung saan nahahati yung buong aklat sa 2 bahagi. Yung unang bahagi ay patungkol sa mga doktrina ng ating Christian faith na ipinapaliwanag ang ating kayamanan kay Kristo Jesus. Yung pangalawang bahagi naman ay napupuno ng mga paghihikayat para sa ating disiplina. So mula sa doktrina patungong disiplina. Mula sa pagtatanghal ng ating posisyon kay Kristo Jesus, patungo sa paghihikayat ng tamang pamumuhay kay Kristo Jesus. Posisyon kay Kristo,
pamumuhay kay Kristo. Nandun po tayo sa puntong yon. Kaya po yung baling ng sulat ay napakahalaga. Meron pong isang word dito na makikita natin na paulit-ulit na binabanggit sa Ephesians. Yun po ay yung word na walk, lakad o paglakad. Ang isang karapat-dapat na paglakad o yung ating araw-araw na pamumuhay bilang isang Kristiyano ay isang importanteng tema ng buong aklat ng Ephesians. Siguro po mga 5 hanggang 7 beses nating makikita itong salita ng walk, peripateo sa original na Griego. Makikita natin paulit-ulit. Kahit po sa Ephesians 2:10, ang sabi doon, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works." Disiplina, pang-araw-araw na pamumuhay, which God prepared beforehand that we should walk in them. So yung kayamanan natin kay Kristo, kailangan nating ipakita sa ating paglakad. Dito po sa chapter 4 verse 1, makikita niyo po ulit yung I urge you to walk in a manner worthy of your calling. Sa verse 17, meron siyang pinagbabawal, sabi ni Pablo, "Now this I say and testify the Lord that you must no longer walk as the Gentiles do." Sa chapter 5 verse 2, sabi niya, "And walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God." Sa chapter 5 verse 8, sabi niya, "For at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light." Paulit-ulit po yung walk. Sa chapter 5 verse 15, "Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise." Titigil ko na po. Marami pa po kaya lang baka humaba. No? Sabi nga ni Dr. Warren Wiersbe sa kanyang komentaryo, ang huling 3 kabanata ng Ephesians ay tungkol sa tamang paglakad ng mga Kristiyano. Paglakad sa pagkakaisa. Yun po ang tema ng chapter 4 verses 1 to 16. Unity. Paglakad sa kabanalan. Yun po ang tema ng chapter 4 verse 17 hanggang chapter 5 verse 17. Paglakad sa pagkakasundo. Harmony in the home, in the office, in the nation, between husband and wife, between parents and children. Ephesians 5:18 hanggang chapter 6 verse 9. At paglakad ng may pagtatagumpay laban sa warfare na espiritual. Ephesians 6 verses 10 to 24. So yung karapat-dapat na paglakad ang talagang magiging tema magmula ngayon hanggang sa matapos natin ang Ephesians. In fact, sa susunod na 5 o 6 na linggo, ay bababara natin ang verses 1 to 16 nitong chapter na ito. At dito natin nakikita yung tema ng pagkakaisa. Sa mga talatang 1 to 3 na binasa natin kanina, makikita natin ang panawagan, ang mga sangkap, at ang layunin ng isang karapat-dapat na paglakad sa buhay Kristiyano tungo sa tunay na pagkakaisa sa iglesia. So doon po nagmula ang titulo ng ating mensahe. Bueno, tignan natin yung first point. Ang tawag para sa isang
karapat-dapat na paglakad. Verse 1, I therefore, sabi ni Pablo, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Basahin nyo lang po, nakakakilabot na. May konteksto pong pinanggagalingan ang panawagan na ito. Merong pinaghuhugutan, sabi nga ng mga kabataan. Kasi sabi niya, therefore. So kapag may therefore, kailangan balikan natin kung bakit may therefore. Itong paghihikayat niya na tayo'y lumakad sa isang karapat-dapat na paraan, ay binigay niya dito, pagkatapos niyang ipaalam ang ating kayamanan kay Kristo Jesus. Kung maalala niyo, nasa chapter 1 yun, verses 3 to 14. Hindi ko na po babasahin lahat, pero babanggitin ko lang po yung mga kayamanan na kanya nang sinabi sa atin. Sabi niya, we have every spiritual blessing in the heavenly places. Chapter 1, verse 3. He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. Verse 4. He predestined us for adoption to Himself as sons. Wow! Verse 5. Hanggang sa verse 13. Kala nyo, isa-isahin ko, no? No, di naman po. Sabi niya, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance, isang pamana, until we acquire possession of it to the praise of His glory. Napakalawak, napakalalim, napakataas ng ating kayamanan kay Kristo Jesus. Pagkatapos, pinalam niya sa atin ang ating pagkabuhay mula sa pagiging patay sa kasalanan. Sabi niya sa chapter 2, verse 1, and you were dead in your trespasses and sins in which you once walked. Pero sabi niya sa verse 4, but God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Tapos sabi niya sa verse 6, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Alam niyo ba na kung kayo mananampalataya, kayo ay nasa kalangitan na. Kaya huwag kayong mamumuhay na parang kayo nasa sanlibutan pa. Yun ang punto niya dito. Itong paghihikayat na ito, binigay niya pagkatapos niyang ipaalam na tayo niligtas sa kagandahang loob ng Diyos. Ephesians 2:8-10. For by grace you have been saved through faith. At para hindi tayo magyabang, dahil napakataas nga ng ating posisyon kay Kristo Jesus, sabi niya, not a result of works so that no one may boast. Para saan? For good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Ngayon, inilalatag ni Pablo ngayon yung mga good works na dapat nating gawin. Na inihanda na ni Kristo Jesus para gawin natin, kaya niya tayo niligtas. Pagkatapos nun, pinaalam din niya sa atin na tayo ay bahagi ng templo at tahanan ng Diyos. Verses 19-22 ng Ephesians 2. So then you are no longer strangers and aliens, sabi niya. Being joined together grows into a holy temple in the Lord. Tayo ay kabahagi nun. In Him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Tayo ay pananahanan ng Diyos mismo sa ating iglesia. Yan po ang konteksto nung kanyang inihahabilin dito. Kaya nga nanalangin na siya sa chapter 3, verse 14. Kasi nga napakalawak nung ating kayamanan. At itatagubilin na niya na tayo ay sumunod
doon sa kataas-taasan na posisyon na yon at ipamuhay yung pagtawag na yon sa ating pangaraw-araw na pamumuhay. Kaya nanalangin na siya, di ba, sa chapter 3, verses 14 to 19. Sabi niya, He may grant you to be strengthened with power in your inner being. Kailangan natin ng kalakasan, di ba? That Christ may dwell in your hearts through faith. Kailangan natin kasama ang Panginoong Jesus sa ating pamumuhay Kristiyano. That we may have the strength to comprehend the breadth, the length, the height, the depth, and to know the love of Christ. At sabi niya, that we may be filled with all the fullness of God. So para pong hagdan, unti-unti niyang ipananalangin. Ganito po ang worthy walk. At dahil napaka-overwhelming, no? Nung kailangan nating sundin. Napaka-overwhelming nung kayamanan na binigay ng Panginoon sa atin. Paano natin masusuklian ngayon ng ating pagpapasalamat sa Kanya yung ganong klaseng kayamanan? So nanalangin na nga si Pablo. Pero ano ang katiyakan natin? Natutuparin ng Diyos yung panalangin na yun. Kaya sabi niya sa chapter 3 verse 20, Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think. Binigyan niya tayo ng isang seguridad na ang Diyos mismo ang kikilo sa ating mga buhay upang tuparin itong worthy walk na ito. May karapatan at kredibilidad ang apostol na manawagan ng ganito sa mga taga-Efeso. Sabi niya, I, therefore, a prisoner for the Lord. Sabi ni Pablo. Siya ay bihag ng Panginoon. Sa chapter 3, verse 1, sabi niya, For this reason, I, Paul, a prisoner of Christ Jesus. Hindi siya prisoner ng emperor, hindi siya prisoner ng Roma, siya ay bihag ng Panginoong Hesus. Dito sa chapter 4, verse 1, sabi niya, siya ay bihag para sa Panginoon. Verse 1, I therefore a prisoner for the Lord. Kanina, of the Lord. Ngayon, for the Lord. Siya ay nakatanikala, sabi sa chapter 6, verse 20, dahil sa pamamahayag niya ng misteryo ng Ebanghelyo. Sabi doon, For which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. Sabi niya sa Philippians 1:27, It is right for me to feel this way about you all because I hold you in my heart, for you are all partakers with me of grace, in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. Siya ay nakakulong dahil sa kanyang pagmamalasakit para sa mga mananampalataya. Kaya meron siyang meron siyang karapatan na humiling sa atin. May sidhi yung kanyang panawagan. May intensity. Sabi niya, I therefore urge you. Maikli lang po yung urge you. Tinatawanan nga ako nung isang anak ko. Sabi niya, 3 nga lang ang points mo, Dad. Pero bawat salita naman, pinag-aralan mo. Pero sa original na language, actually, mga kapatid, ito pong verse na to, ang kanyang umpisa, ay yung word na urge. Sa Griego po, pag translate nyo lang po sa English, urge therefore you, I, as prisoner of the Lord. Ganun po ang pagkakalatag. So una pong binanggit na word ay urge. Sa Greek po, pagka yun ang una, yun ang pinaka-importante. Datapwat, ito pong hinihiling ni Pablo ay isang pagdidiin
Isang masidhing panawagan. Siya ay parang hindi lang po nakikiusap, but he is begging. Siya po ay nagbebeg. Para nyo ng awa. Ganon din po ang ginawa niya sa Romans 12. Sabi niya, in view of God's mercies, I beseech thee, brothers. I urge you. Yun din pong salita dito. Yung pong salita na urge ay nagmumula, yung root word niya, ay halos kapareho ng salitang parakaleo na ginamit para sa Holy Spirit. One who comes alongside, yung tumatabi sa'yo para makasama mo sa iyong paglakad. So, sinasabi niya dito, hinihimok niya ang lahat ng mga ligtas kay Kristo Jesus na sumama sa Kanya o magpursigi na kasama niya o matapat na tumulad sa Kanya sa pamumuhay na naaayon sa ating dakilang posisyon bilang mga hinirang ng Panginoon. So yung word na urge, sinasabi niya, samahan niyo ako mga kapatid. Hindi ko kayo inuutusan, tas hindi ko kayo sasamahan, hindi. Sumabay lang kayo sa akin. Sabayan niyo ako. Meron pong urgency, yung salitang urge. So, hindi po magaang na paghihikayat ito. So pong mabigat na alituntunin para sa ating lahat. Hindi siya nag-uutos, ngunit dahil sa kanyang halimbawa, tandaan nyo, siya ay nakakulong na dahil sa kanyang matapat na paglakad at pagsunod kay Kristo Jesus. Na siya na nakakulong ang nananawagan sa atin na sumabay sa Kanya, makiisa sa Kanya, na mamuhay ayon sa ating dakilang pagtawag. May mataas na klase na pamumuhay ang hinihikayat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso. Sabi niya, to walk in a manner worthy. Yung pong salitang walk, pinag-aralan na po natin kanina, ay tumutukoy sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga Kristiyano sa mundong ito. Yung pong salitang worthy, napakaganda po. Gusto ko sanang i-describe sa inyo lahat, pero kulang po ang oras. Ang worthy po ay mula sa isang salita na ang ugat ay timbangan. Alam niyo po, ang timbangan ng panahon noon, merong counterweight. So may balance siyang ganon. Nakakita na kayo ng ganon sa mga lumang butika, no? Lalagyan ng timbang na merong halaga dun sa kabilang side at yung sinusukat ay ilalagay sa kabila. Ganon po ang picture ng salitang worthy. So ang sinasabi dito, yung pong worthy, ang ibig sabihin, ay ang pagiging kasing timbang o pagiging pareho ng timbang ng isang bagay na mahalaga. Ang buhay daw natin, sabi ni Pablo, ay dapat maging kasing timbang, katumbas ng ating posisyon kay Kristo Jesus. So kung makalangit ang ating posisyon, Ephesians 4:6, He has raised us up in heavenly places. Diba? Kung ganong kataas ang ating posisyon, ganon din dapat ang klase ng ating pamumuhay. Kasing timbang, worthy, katumbas ng. Kasing timbang ng buhay mismo ni Kristo Jesus. Bakit? Sapagkat ang lahat ng naligtas sa Kanya ay nasa kay Kristo Jesus. Nakatago ang buhay natin sa Kanya.
Ephesians 1:7. In Him we have redemption through His blood and forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. In Him, tayo ay namatay din sa krus at napagbayaran ang mga pagkakautang natin dahil sa ating kasalanan. Nung siya ay pinako sa krus, tinubos niya po tayo doon. In Him. Datapwat, sabi ng Colossians 3:3, for you have died. Sabi ni Pablo doon. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Tayo po ay nakay Kristo Jesus mismo. Kaya tayo, Kristiyano, we are like Christ. Ang paglakad daw natin ay dapat katumbas ng taas ng posisyon natin bilang mga itinaas ng Panginoon sa kalangitan. Colossians 3:1. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on the earth. So kung kayo ay citizen ng heaven, sabi ni Pablo, please act accordingly. Dito niya dinadiin na yung ating belief dapat na apektuhan ng ating behavior. Yung ating paniniwala dapat dinidiktahan ang ating pamumuhay. Mataas ang pagtawag na ating natanggap mula sa ating mapagpalang Diyos. Sabi niya, of the calling, worthy of the calling to which you have been called. Isang pagtawag na magkaroon ng kaugnayan kay Kristo Jesus. 1 Corinthians 1:9. God is faithful by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Isang pagtawag sa kabanalan. For 2 Timothy 1:9. Who saved us and called us to a holy calling. Not because of our works, but because of His own purpose and grace. Isang pagtawag na makalangit. Hebrews 3:1. Therefore, holy brothers, you who share in a heavenly calling. Napakataas po mga kapatid. Isang pagtawag na ayon sa kanyang layunin. Romans 8:28. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Ang good po ay yung according to His purpose. Tayo po ay tinawag para sa purpose na yun. Isang pagtawag, mga kapatid, na maging kawangis ni Kristo Jesus. After we are called according to His purpose, sabi ni Pablo, Romans 8:29, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Sabi niya sa verse 30, and those whom He predestined, He also called. We are called to be like Christ. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Nakita nyo? Past tense po lahat yon. Justified, tapos na. Kayo ay ligtas na. Glorified, kayo ay malwalhati na sa langit. Ang problema yung nasa gitna. Itong buhay na ito. Dito, we have to be sanctified. Justified, sanctified, glorified. Naalala ko tuloy, yung isang banda ng kabataan ko, yung The Commodores. Sinong nakakaalala? Walang magtataas ng kamay kasi ma-obvious ang inyong edad. No? Meron po silang number 1 hit. I feel sanctified.
Hindi ko na aawitin kasi walang banda, no? Pero ganun po ang kaisipan ng maraming tao, ngunit hindi po ganun ang katotohanan. Kasi yun lang pong called, justified, sanctified, at glorified ang merong ganong layunin. Yun po ang ating calling. Malinaw ang panawagan ni Pablo, napakayaman ng biyayang natanggap natin mula sa Panginoon. Napakataas ng ating posisyon sa Kanya. Nararapat lamang na tayo ay umasal at mamuhay ng ayon sa pagtawag natin bilang Kanyang mga hinirang. Simple yung first point. Meron tayong tawag sa isang karapat-dapat na paglakad. Second point, mga sangkap. Ano ba ang sangkap? Ano ba itsura ng karapat-dapat na paglakad? Verse 2, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. So may apat na sangkap na itinala si Pablo dito. At makikita natin lahat itong mga sangkap na ito sa buhay ni Kristo Jesus mismo, na siyang dakilang halimbawa natin. Ang lahat ng mga ito ay mga ugali at asal, kung mapapansin nyo, na importante para sa ating pakikipagkapwa-tao at pakikiugnay sa ating mga kapwa Kristiyano. Tandaan nyo, ang objective ay unity. Ito po ang kailangan meron tayo, mga sangkap, para tayo ay magkaroon ng unity. So yung mga sangkap na ito ay relationship virtues sa ating pakikipag-ugnay sa iba. So isa lang po ang gusto kong i-picture sa inyo. So napakataas po ng ating posisyon kay Kristo Jesus sa ating espiritual na estado. Pero sa ating pangaraw-araw na pamumuhay, dapat napakababa naman ng ating tingin sa ating sarili. Nakuha nyo? No? Magmula sa isang mataas na posisyon, sabi ng Panginoon, dapat mababa ang tingin mo sa sarili mo. Makikita po natin yon. Kasi ang unang sangkap ay pagiging mapagpakumbaba with all humility. Actually, ito, kaduktong nung pangalawa na gentleness. No? Kasi, pwede kayo maging gentle, pero hambog. Hindi humble. No? Meron pong malumanay na mayabang. Pero ang lahat na tunay na humble ay malumanay. Pero sabi niya, with all humility. Salitang ginamit dito ay kombinasyon ng dalawang salita. Tapeino prosune, lowly-minded. Kaya po sa King James Version, yun po ang translation. Be lowly-minded. Hindi tinataas ang sarili, ngunit hindi rin naman tinatawaran. Sabi ni Pablo sa Romans 12:3, for by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think. Huwag masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. But to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. Huwag mo naman yurakan ang sarili mo. Yung tama-tama lang. Sabi nga ng iba, sakto. Sakto lang. Hindi nagmamataas, kundi iniisip ang iba na mas mahalaga kaysa sa sarili. Sabi sa Philippians chapter 2, verses 3-4, sabi ni Pablo, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, anong gagawin natin? Count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others.
Ang dakilang halimbawa nito ay ang ating Panginoong Hesus. Sa Philippians 2 din, verses 5 to 8. Siya na Panginoon, Diyos na tunay, hindi kinapitan yung kanyang pagiging Diyos, di ba? Who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself. Ayun po yung salita natin. By becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Ang halimbawang ito ay sinundan ng mga apostol niya. Si Pablo sa kanyang testimonyo sa Acts chapter 20, sabi niya, serving the Lord with all humility and with tears and with trials that happened to me through the plots of the Jews. Sa pamumuhay sa kabanalan, kailangan po ito, Colossians 3:12, put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Sa pagharap sa mga paghihirap ng buhay, 1 Peter 3:8, finally, all of you have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind. Tapeno prosune, lowly mind. Tayo na mataas, sa tingin ng ating Diyos, sa tingin ng sanlibutan, dapat magpakumbaba. Humility. Mahirap po na mata mo ang humility, kasi oras na aminin mo na humble ka, hindi ka na humble. Ang hirap, no? Pagiging maamo yung susunod. With gentleness. Ang salita dito ay sinasalin na meekness sa iba, no? Ang pagiging maamo ay hindi kapareho ng pagiging mahina. Ang meekness ay hindi weakness. Ang larawan ay sinasaad ng salitang ito ay kapangyarihang kontrolado. Power under control. Parang kabayo na kontrolado ng kanyang hinete. May power yung kabayo. Tawag nga natin doon, horsepower. Pero kontrolado yung kanyang power ng kanyang hinete. Ang mga maamo, ayon kay Kristo Jesus, ay ang magmamana ng daigdig. Matthew 5:5, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ito ang dakilang katangian ni Moises. Sabi sa Numbers 12:3, now the man Moses was very meek. Hindi lang meek, very meek. More than all people who were on the face of the earth. Wow, siya ang pinaka-meek. Pero siya ang pinaka-powerful. Sabi sa Numbers 12:8, with him, I speak mouth to mouth, sabi ni God. Clearly and not in riddles, and he beholds the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? Kasi may mga nagre-reklamo kay Moises. But he was very meek, power under control. Meron po tayong power. Dahil tayo ay kay Kristo Jesus. Dahil ang kanyang espiritu ay nananahan sa atin. Pero it should be power under control. Mahirap pong maging meek. Ang ating Panginoon po ay meek, pero siya po ay powerful. Sa John 18:6, inaaresto po siya. Merong daan-daan na sundalo na kasama ni Judas na mag-aresto sa kanya. No. Nung tinanong kung nasan si Jesus, Jesus of Nazareth, sabi niya, I am He. Nung binitawan yung salitang yun, lahat po nung daan-daang lalaki na nandun ay nabuhal lahat. Sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Pero yung ding gabing yon, nagpabihag siya at siya ay patuloy na nagpunta sa krus. Power under control. Yan ang larawan ng kanyang pamumuno. Sabi niya sa Matthew 11:29, take my yoke upon you. Tapos sabi niya, and learn from me, for I am gentle
and lowly of heart, and you will find rest for your souls. Pagiging maamo. Hindi mahina, maamo, mapagpakumbaba. Ang hirap, no? Yung pangatlo, lalong mahirap. Pagiging mapagpasensya. With patience. Ang salitang ito, kung minsan tinatranslate, katulad sa King James, 1 Corinthians 4:7, love suffers long. Sa ESV, love is patient. Pareho yung salita. Pero ang direct translation niya is, dalawang word ulit, long suffering. Yung suffering na nagmumula sa nakakainis na tao. Yun po ang konteksto ng salitang yun. Sa loob ng church po natin, marami pong nakakainis na tao. Kaya hinihimok tayo ni Pablo, please lang, sabi niya, I urge you, be patient. Kasi dyan sa GCF, maraming nakakainis na tao. Isa na dyan, yung pastor nyo na mataba. No? Nakakainis po yan. Long suffering. Ito ay pagtitiyaga sa ilalim ng paghihirap, hindi pagganti kapag inaalipusta. No? Yan po ay palaging sinusubok ng dyablo sa kalye. Pag nagmamaneho po ako, tapos may kumat sa akin. Meron po akong kaisipan na ang lahat ng kalye akin. Na walang karapatan ng kahit na sino na kumat sa harapan ko. No? Kaya abulin ko po yung nagsisigawan ko. No? Dapat ganon. Pero dito po sabi ni Pablo, I urge you, maging mapagpasensya. Huwag tayong mag-worry kasi ito po ay bunga ng Espiritu Santo. Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience. Kailangan Espiritu Santo ang kumilos kasi wala tayo nito, mga kapatid. Ito ay isang katangian ng tunay na pag-ibig. 1 Corinthians 13:4, love is patient and kind. Ito ay resulta ng kalakasan ng dalangin ni Pablo para sa mga mananampalataya. Sabi niya, kailangan ko ipanalangin ito. Colossians 1:11, being strengthened with all power according to His glorious might for all endurance and patience with joy. Kailangan ng Espiritu, kailangan ng panalangin. Ito ay isa sa mga katangian ng mga hinirang ng Diyos. Colossians 3:12. Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Paulit-ulit po ang Biblia, kasi paulit-ulit din tayong hindi sumusunod. Ito ang hinihingi sa mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Hindi lang po ako yon. Lahat po tayo ay tinatawagan ng Panginoon. Di ba? To go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And, teaching them to observe all that I have commanded you. Lahat po tayo ay teacher. Ang isang requirement po ito, 2 Timothy 4:2. Preach the word, be ready, in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. So pagiging mapagpasensya, pagiging matyaga sa kapwa, yun po yung bearing with one another. Yung salita po dito ay pagiging matiisin. Yung abilidad na magpasensya at magpatawad ng paulit-ulit sa kapwa mananampalataya. No? Colossians 3:13, bearing with one another
And if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Kaya po kailangan ng forbearance, so bearing with one another. Kasi kailangan po nating mag-forgive sa loob ng iglesia, sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan. Hindi po perpekto kahit na ang mga Kristiyanong itinaas na ni Kristo Jesus sa kalangitan. Hindi po ganap. Datapwat kailangan ng forgiveness. Itong hinimok ng Panginoon kay Peter, Matthew 18. Sabi niya sa verse 21, sabi ni Peter, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as 7 times? Nag-exaggerate na siya noon. Kasi ayon sa mga tradisyon ng mga Pariseo, 4 na beses lang. O 3 beses lang. Sobra-sobra na. Sabi ni Peter, kung magpapatawad ako, Panginoon, dapat ba 7 times? Naku, ang dami na noon. Ang bait-bait ko na. Sinisip ni Pedro, no? Sabi ni Jesus, I do not say to you 7 times, but 77 times. Actually, sa original language, 70 times 7. 490 times kang magpapatawad. Hindi niya sinasabi na tuwing magpapatawad ka, bibilihan mo 1, 2, 3, 4, hanggang 490. Pag 491 na, lampas ka na. Kasi alam nyo, kung ganun kayo kadalas magpatawad, makakalimutan nyo ng bilangin kung gaano kadalas. Mga kapatid, lahat po tayo ay marupok at mahina. Kailangan po natin ng Espiritu Santo na ipinagkaloob naman sa atin ng Diyos. Sabi niya sa Romans 5:5, and hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Kaya ang pagbili niya dito, bearing with one another with love. Yung humility, gentleness, patience, bearing with one another ay dapat out of love. Tunay na pag-ibig ang kailangan sapagkat na pagtatagumpayan ng pag-ibig ang lahat ng pagkukulang. 1 Peter 4:8, above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Yan ang sangkap. So, humility, gentleness, patience, bearing with one another in love. Anong layunin ng lahat ng ito? Anong layunin ng karapat-dapat na paglakad? Verse 3, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Naubusan na po ako ng oras, pero tatapusin ko na po. Ang karapat-dapat na paglakad sa buhay Kristiyano ay may mga sangkap na nabanggit na natin. Ito ay kailangan magtungo sa isang tunay na pagkakaisa sa iglesia. Hindi ito pagkakapare-pareho. Ang pagkakapare-pareho po ay uniformity. Hindi po siya unity. Ibang unity sa uniformity, hindi pagkakapare-pareho, kundi pagkakaisa. Ang salitang ginamit dito ay pwede ring isalin na oneness, pagiging isa. Isang pagkakaisa na nagmumula sa loob. Hindi yung pagkakaisa o pagkakapare-pareho na ine-enforce galing sa labas. So kung minsan may mga nagsasabi, mga conservative Baptist tayo, dapat pag nagsisimba tayo sa linggo, kailangan nakakurbata tayo lahat. Pagkakapare-pareho po yun. Uniformity, kasi may uniform. Hindi po yun ang hinahanap ni Pablo rito at wala po tayong ganong regulasyon. No? Kaya lang po kami nagbibihis, kaming mga humaharap sa inyo dito. Dahil kung hindi po kami bihis, mukha po kaming salaula. No?
Kaya nagbibihis kami ng konti para galangin nyo kami ng konti. Hindi po uniformity. Unity. Isang pagkakaisa na nagmumula sa pagkakaroon ng iisang simula. Isang beginning, parehong origin. Para sa mga Kristiyano, ito ay ang karanasan ng pagkabuhay na maguli. Being born again. Lahat po ng Kristiyano, diyan nagmumula. At yan ay gawain, hindi ng Kristiyano, kundi ng Espiritu Santo. Titus 3:5. He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Kaya sabi ni Jesus kay Nicodemus, isang relihiyosong tao, sabi niya, truly, truly, I say to you, unless one is born again, you cannot see the kingdom of God. Kaya sabi ni Nicodemus, how can a man be born when he is old? Medyo kulang, no, si Nicodemus. Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Obviously, hindi niya gets. No? Kaya sabi ni Jesus, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. So, ang lahat ng Kristiyano ay may iisang origin. Ang pagkabuhay na maguli na ang may gawa ay ang Espiritu Santo. Kaya ito ay pagkakaisa na gawa ng diwang banal sa lahat ng mananampalataya. Siya ang gumawa ng unity, hindi tayo. Kaya ang hinihingi sa atin ay maging eager to maintain. Not to make. Yung salitang eager na naman, masidhi yun, may intensity po yun. Masidhing pagsisikap na mula sa bawat miyembro ng kapatiran ng iglesia. Sa lahat ng mga ligtas. Isang pagsisikap na pagyamanin ang humility, gentleness, patience, bearing one another in love. Imaginin po ninyo ang inyong pamamahay o ang ating iglesia. Kung lahat tayo ay nagsusumikap, we are urgently doing this, we are eager to maintain humility, patience, gentleness, bearing with one another. Wala po siguro tayong masyadong away. No? Lalo na kung tayo nagpapatawaran sa isa't isa. At dahil ang Espiritu Santo ang nagbibigay bunga sa lahat ng ito, humility, gentleness, patience, bearing with one another. Ang Espiritu Santo po ang nagbibigay bunga dyan. Siya po ang nagpabuhay sa atin na maguli. Siya rin po ang nagbibigay bunga sa lahat ng ito. Siya rin po ang magpapalakas sa atin so that we will be eager, diligent po ang isang translation nun, to maintain unity. In the bond of peace. Yung bond po, yung salita, ang translation, ligament, litid, na nagkakabit ng butot laman ng isang katawan. Ang bond po na nagkakabit sa atin ay peace. Ang salita po ay irene. No? Yung po ang salitang ginamit ni Pablo nung sinabi niya sa Romans 5:1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God. Tayo po ay justified. Sino po ang gumawa nun? Ang Diyos. We have peace with God. If we have peace with God, we will also have the peace of God. Philippians 4:7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yung pong peace na yon, ang bond natin. Sapagkat lahat tayo bilang ligtas,
chosen from before the foundation of the world, adopted as sons, redeemed by the blood of the Lamb, to be holy and blameless. Lahat po yun, ating posisyon, kailangan po ganun ang ating pamumuhay. Humble, meek, gentle, patient, bearing with one another. Towards what? Pagkakaisa. At ang litid na nagkakabit-kabit ng lahat ay yung katotohanan na tayo, we have peace with God. Hindi na po tayo kaaway ng Diyos. And we have the peace of God. Mga kapatid, kaya ang pagkakaisa na layunin ng karapat-dapat na paglakad ay nagawa na ng Diwang Banal. Siya ang gumawa. Tayo lang po ay magme-maintain. Kailangan lang natin itong panatilihin at pagyamanin sa pamamagitan ng mga sangkap ng humility, gentleness, patience, bearing with one another in love. Dito tayo tinawag ng Diyos. Ito ang ating karapat-dapat na paglakad. Ito ang isang mataas at kakaibang pamumuhay na alinsunod sa mataas at kakaibang kaligtasan na Kanyang ibinigay sa atin. Tayo manalangin. Panginoon, kayo nga po magpala ng inyong salita sa aming mga puso't isipan upang aming maalala, O Diyos, at upang aming maipamuhay ang napakadakila at napakataas na biyaya na iyong pinagkaloob sa amin. Hindi dahil kami karapat-dapat, Panginoon, ginawa mo kaming karapat-dapat upang kami ay mamuhay ng karapat-dapat para sa iyo. Para kami magkaisa. At sa aming pagkakaisa, kayo ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Magmula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Magandang hapon po sa kanilang lahat. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.